marami ng mga pangyayari sa nakaraan, ang tawag natin precedents, marami na. Halimbawa, hindi lang yung nangyari sa Abilino versus Cuenco. Yung kasing Abilino versus Cuenco, 1949 pa yon, matagal na yon. Noong December, ay noong May 5, 2015, yan, nakikita nyo, ang Senate President noon, si Drilon. Noong May 5, 2015 na session ng Senado, ang ginamit lang na basihan ng majority ay ng quorum ay 17. Bakit 17? Bakit 17? Kasi may nakakulong na 3. May nakakulong daw na 3 eh. Tapos may 4 yata na nasa abroad. So ilan lang yung talagang pwede mong mapa-attend sa sa session. 24 minus may 3 na nakakulong minus 4 na nasa abroad, 17. Kaya ang ginawa noon na basihan ng quorum, yung 17, ay nagkataon na ang present doon sa session na yun noong May 5, 2015 na si Drilon ang nag-preside, 12. May quorum na yun. Kaya ito yung sinasabi natin na ano na yan, kumbaga nangyari na yan sa nakaraan. At alam nyo, diyan sa session na yan ng May 5, 2015, senador diyan si Pia Cayetano, senador diyan si Alan, at senadora din diyan si Loren. Kaya yun yung bakit nung panahon na-raise na yung issue ng bakit naging nangyari na yan noon na ang basis ng quorum ay hindi 24. 17 nga eh. Kaya 12 ang present out of 17 noong May 5, 2015. Nasa abroad niyan si Loren. So hindi siya binilang. Si Pia Cayetano at si Alan Peter, member na niyan ng Senado. 2015 yan eh. At ito pa mga kabunyog ito pa. Marami na palang instances. Yan. Ikita ko ito. Maraming instances na nagdesisyon ang Senado na may quorum kahit 12 lang. Ito. Mga pizza ng 12 senator quorum. Nandun si Loren at saka si Alan. Members na sila ng Senate yan. Tingnan nyo sa left side. Date. May 21, 2008. Ilan yung senators present? 12. Loren Ligarda. Yan. Alan Cayetano. Around. Yan. Pia Cayetano. Unofficial. Ano ba yan? Hindi ko mabasa eh. Pero sige. Ayan. Ito. Yung sa kaliwa, May 12, 2008, ang present na senators ay 12. Si Loren ay arrived after roll call. Ganun din si Alan. Si Pia Cayetano on official mission. 12 lang yung senators present pero dineclare na yan na valid. Bakit? Ay kasi nga yung principle ng quorum, pwede na yan. February 17, 2009, present si Loren, present si Alan, present si Pia. 12 din yung senators na present. May quorum din kahit 12. September 29, 2010, 12 na naman ang senators present. Present si Loren, present si Alan, on official mission abroad si Pia. May quorum na naman dahil 12. May 8, 2012, present si Loren, May 8, 2012, present on official mission si Alan, on official mission si Alan, present din si Pia. May quorum na naman. May 15, 12 na naman ang present, si Loren, arrived after roll call, on official business si Alan, present si Pia. May 5, 2015, 12 na naman ang present. Mga kabunyog. On official mission si Loren, on official mission si Alan, present si Pia. Pero may quorum. June 2, 2015, present si Loren, on official mission abroad. On official mission abroad si Alan at si may quorum pa rin. Kaya mga kabunyog, ang malinaw dito, pinakita natin dito, sa maraming instances na nito, 12 lang ang senador na present pero may quorum.
Ano ang ginamit na basihan? Yung Abilino versus Cuenco na doctrine. At sa mga pangyayari na yan ay nandyan ay senador niyan si Pia, senador si Alan at senador si Loren. Bakit ngayon ayaw na nilang tanggapin yan? Bakit ayaw na nilang tanggapin? 'Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan? Ha? Oh, so nakakasuka itong magkapatid na ito. Ay, inisa-isa ko na yan, ha. Ang dami ng ebidensya niyan. Ha? Ang dami ng ebidensya niyan, mga kabunyog. Pinakita natin diyan. Sa mga instances na yan, dusi lang ang senador and yet may quorum. At sa maraming instances na yan, present si Pia, present si Alan, present si Loren. Mayroon din pagkakataon wala sila, nasa official mission sila, travels. Oh, 'di ba? Oh, 'yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, dito sa pinakita kong ito, ano pa ang masasabi diyan nila Alan Peter Cayetano? Ha? Nakakahiya kung insist pa rin sila ng ganyan, ano, mga kabunyog. Nakakahiya. Kasi ano na ito eh. Napakalinaw napakalinaw na. Bakit nila hindi tinatanggap yung bakit nila hindi tinatanggap yan? Ang linaw-linaw na. 'Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Sana nakatulong itong discussion kong ito. Magandang araw sa inyo. Mabuhay po tayo. Would like to state for the record that we are compelled to call the session to order today. After the Senate adjourned on May 26, 2026, session was scheduled to resume on Monday, June 1, 2026, and on Tuesday, June 2, 2026. But the former Senate President failed to appear in both instances. Further, Article 6, Section 16(5) of the Constitution provides that neither House shall, during sessions of Congress, adjourn for more than 3 days without the consent of the other House. The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened today. Thus, in the absence of a duly consulted postponement and the continued absence of the former Senate President pro tempore, and members of the majority, we are compelled to call the session to order. The quorum of 12 is based on majority of 22 senators, over whom jurisdiction can be obtained by the Senate. This is in full accord with the ruling of the court in Abilino versus Cuenco, that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for quorum purposes, and with precedent, specifically the May 5, 2015 session, where the quorum was based on 17 available senators, with 7 others beyond the Senate's coercive jurisdiction. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.